Kuya Rex. Ako po si Justin. Hindi ko po iyon tunay na pangalan. At nakatira po ako sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ngayon ay nasa Maynila ako at nagtatrabaho. Ngunit ito ang lihim na hindi ako pinatutulog ng aking konsensya. At hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang ibigin si Kuya Renz. Oo, tama po kayo Kuya Rex sa inyong nabasa. Inibig ko ang sarili kong kapatid nang umuwi siya mula Japan. Doon ko siya nakasama ng matagal at doon nagsimula ang lihim naming dalawa. Isang lihim na kami lamang ang nakakaalam. Minsan, dumating talaga ang pag-ibig sa maling paraan, maling oras, o sa taong hindi natin dapat ibigin. At sa akin, Kuya Rex, dumating iyon sa pagkakataong pakiramdam ko ay mali sa lahat ng paraan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Justin. Hindi ko iyon tunay na pangalan. At dito ko sisimulan ang aking kwento. Oh, anong itinatayo mo riyan, Justin? Kunin mo na ang puto kina Aling Celia para mailagay na natin dito sa mesa. Mamaya lang ay darating na ang papa mo kasama ang Kuya Renz mo. Utos ni Mama. Napalingon ako sa kanya mula sa pintuan. Ngayon na po ba sila darating? Oo, kakatext lang ng papa mo. Malapit na raw sila. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko, Kuya Rex. Matagal nang hindi umuuwi si Kuya Renz. Ilang taon din siyang nagtatrabaho sa Japan. Kaya sa video call at litrato ko na lang siya madalas nakikita. Bata pa ako nang umalis siya. Kaya hindi ko na halos maalala kung paano siya kasama sa bahay. Kaya bilisan mo na. Dagdag ni Mama. Baka mauna pa silang dumating sa'yo. Tumango ako at lumabas ng bahay para kunin ang puto. Pero habang naglalakad ako, hindi mawala sa isip ko ang sinabi niya. Uuwi na si Kuya Renz. Hindi ko alam kung magiging ilang ba kami sa isa't isa. Hindi rin ako sigurado kung makikilala niya pa ba agad ako. Ang huling malinaw kong alaala sa kanya ay noong hinatid namin siya sa airport. Payat pa siya noon at mahaba ang buhok. Ngayon sa mga litrato niya, ibang-iba na ang itsura niya. Pagbalik ko sa bahay, abala na si Mama sa paghahanda. Inilagay ko ang puto sa mesa at tumulong sa pag-aayos ng pagkain. Ilang minuto pa nakarinig kami ng sasakyan sa labas. Nandiyan na sila! Masayang sabi ni Mama. Mabilis siyang lumabas. Sumunod ako, pero nanatili lang ako sa likod niya habang pinapanood si Papa na bumaba mula sa kotse. Pagkatapos bumukas ang kabilang pinto. Doon ko muling nakita si Kuya Renz. Mas matangkad siya kaysa sa naalala ko. Maayos ang buhok, malinis manamit, at mas malaki na ang katawan kumpara noong umalis siya. May dala siyang 2 maleta. Pero nang makita niya si Mama, agad niyang iniwan ang mga iyon at lumapit para yumakap. Sabi niya. Anak ko! Halos maiyak na sigaw ni Mama. Napangiti ako habang pinapanood sila. Pero nang mapatingin si Kuya Renz sa akin, bigla akong natahimik. Matagal niya akong tinitigan na parang sinusubukang kilalanin kung sino ako. Ikaw si Justin? Tanong niya. Tumango ako. Opo. Napangiti siya. Grabe. Ang laki mo na. Lumapit siya at niyakap ako. Normal lang naman dapat iyon, Kuya Rex. Kapatid ko siya at matagal kaming hindi nagkita.
Pero nang maramdaman ko ang yakap niya, may kakaibang kaba akong hindi ko agad naintindihan. Doon nagsimula ang lahat. Sa simpleng pag-uwi ng kapatid kong matagal naming hinintay, nagsimula ang lahat. Noon, sa Facebook ko lang siya madalas nakikita, Kuya Rex. Hindi ko alam kung bakit, pero gabi-gabi akong napapadpad sa profile niya. Tinitingnan ko ang mga litrato niya sa Japan, ang mga lugar na pinupuntahan niya, at maging ang mga lumang post na ilang taon na ang nakalipas. Doon ko unang naramdaman ang kabang hindi ko maipaliwanag. Akala ko sabik lang akong makita siyang muli. Kapatid ko siya at matagal na nawala sa amin. Kaya inisip kong normal lang na interesado ako sa buhay niya. Pero nang makauwi siya, napansin kong hindi na ordinaryong pananabik ang nararamdaman ko. Oh Justin, katulad ng dati. Tabi kayo ng kuya mo ha? Wika ni Mama habang nag-aayos kami ng hapag. Napatingin ako sa bakanteng upuan sa tabi ni Kuya Renz. Dito ka. Sabi niya habang hinihila ang silya para sa akin. Tahimik akong umupo. Pilit kong itinoon ang pansin sa pagkain. Pero hirap akong kumilos ng normal dahil sa sobrang lapit niya. Hindi ka na madaldal. Puna niya. Noong bata ka, hindi ka mapatahimik. Matagal na po kasi tayong hindi nagkita. Sagot ko. Kuya mo pa rin ako. Huwag kang mailang. Ngumiti siya at marahang ginulo ang buhok ko gaya ng ginagawa niya noong bata pa kami. Normal lang dapat iyon, Kuya Rex. Wala namang kakaiba sa kilos niya. Ako lang ang nagbigay ng ibang kahulugan sa simpleng lambing ng isang kapatid. Doon ako unang nakaramdam ng hiya sa sarili ko. Habang masayang nagkukwento si Kuya Renz tungkol sa trabaho niya sa Japan, palihim kong pinapakalma ang dibdib ko. Paulit-ulit kong ipinaaalala sa sarili kong kapatid ko siya at kailangan kong itigil ang kung anumang nagsisimulang mabuo sa isip ko. Sumapit ang gabi na tahimik pa rin ako. Nauna akong pumasok sa silid habang abala si Kuya Renz sa pagbubukas ng mga maleta niya sa sala. Nakahiga na ako nang biglang bumukas ang pinto. Napaigtad ako at agad napaupo. Kakaligo lang niya. Basa pa ang buhok niya at may tuwalyang nakasampay sa balikat. Mabilis akong umiwas ng tingin dahil bumalik na naman ang kabang pilit kong itinatago mula nang dumating siya. Bakit parang takot ka sa akin? Tanong niya. Hindi ah. Kanina ka pa umiiwas. Hindi ako nakasagot. Humakbang siya palapit at inilapag ang mga damit sa kabilang bahagi ng kama. Dito muna ako matutulog. Marami pang gamit sa dati kong kwarto. Oo nga po. Nasabi na rin ni Mama. Sambit ko bago tumagilid at tumalikod sa kanya upang bigyan siya ng espasyo sa maliit na kama. Pero Kuya Rex, akala ko sa pagtalikod ko sa kanya ay makakahinga na ako ng maayos. Hindi pala. Dahil nang maramdaman kong lumubog ang kabilang bahagi ng kama, doon ko rin naramdaman ang paghiga niya sa likuran ko. Ginaya niya ang posisyon ko, kaya ngayon ay ramdam ko ang umbok na nakadikit sa pisngi ng aking pangupo. Namiss kita, Justin. Bulong ni Renz. Namiss din po kita, Kuya. Sagot ko. Marahan niyang ipinatong ang kamay niya sa baywang ko.
dahilan ng mas lalo akong madikit sa kanya at maramdaman ko ang init niya. Noon, bata ka pa. Pero ngayon, binata ka na. At di ko akalain. Mas maganda ka pa pala sa babae at mas mahinhin. Hindi ako agad nakasagot. Mas lalo lamang bumilis ang tibok ng dibdib ko sa paraan ng pagkakasabi niya. Kuya naman. Pilit kong biro kahit nanginginig ang boses ko at nag-aalangan. Baka dahil matagal mo lang akong hindi nakita. Hindi. Sagot niya. Kahit noong nasa Japan ako, palagi kong naiisip kung kumusta ka na. Kung nag-aaral ka pa ba ng mabuti. Kung may umaaway sa'yo. O kung may nanliligaw na. Bahagya akong napalingon sa kanya. Bakit pati manliligaw ko iniisip mo? Napangiti siya. Pero hindi umabot sa mga mata niya ang ngiting iyon. Wala lang. Kuya mo ako. Natural lang na gusto kong malaman kung sino ang mga lumalapit sa iyo. Wala naman. Sagot ko. Saka hindi ko pa iniisip ang ganoon. Talaga? Opo. Ilang segundo kaming natahimik. Nanatili pa rin ang kamay niya sa baywang ko. Tila hindi niya namamalayang marahan iyong gumagalaw. Dahil doon, lalo akong nailang at hindi ko malaman kung paano lalayo nang hindi siya napapansin. Nagkanobyo ka na ba ng lalaki habang wala ako? Tanong niya. Napakurap ako at bahagyang lumingon sa kanya. Bakit mo po itinanong? Gusto ko lang malaman. Wala po. Sagot ko. At saka, bakit parang ang seryoso mo? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, dahan-dahan pa siyang dumikit sa akin hanggang sa maramdaman ko, Kuya Rex, ang mainit niyang hininga sa batok ko. Ilang sandali pa ay dumampi roon ang mga labi niya bago marahan iyong pinanggigilan. Napapikit ako at mahigpit na napakapit sa kumot. Kuya, mahina kong sambit. Ngunit hindi ko nagawang lumayo. Wala talaga? Bulong niya habang nananatiling malapit ang mukha sa leeg ko. Wala po. Marahan niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa baywang ko at mas inilapit ako sa katawan niya. Bakit parang hindi ako naniniwala? Tanong niya. Bakit po ba importante sa iyo kung nagkaroon ako ng nobyo? Natahimik siya. Akala ko ay lalayo na siya, pero sa halip ay muli niyang idinikit ang mga labi sa batok ko. Mas matagal na iyon ngayon, dahilan para tuluyang manghina ang katawan ko. Dahil ayokong may naunang humawak sa iyo habang wala ako. Mariin niyang bulong. Mabilis akong napalingon sa kanya. Halos magdikit ang mga mukha namin dahil sa lapit niya. Kuya Renz. Mahina lamang ang lumabas sa boses ko na itawag ko kay kuya. Matagal niya akong tinitigan bago tuluyang lumapit ang mga labi niya sa akin. Malambot ang halik niya, ngunit sapat iyon para manghina ang buong katawan ko at tuluyang mawala ang lakas kong humawala. Ang kamay niyang kanina pa nakahawak sa baywang ko ay marahan pang bumaba. Dahilan para mapapikit ako sa kanyang braso. Kuya. Muli kong sambit nang humiwalay siya sandali. Namiss kita, Justin. Bulong ni Renz habang nananatiling malapit ang mukha niya sa akin. At dapat si kuya lang ang gagawa nito sa iyo. Wala nang iba.
Mas humigpit ang hawak niya sa akin bago muling tumingin sa mga labi ko. Ako lang. Hindi ako agad nakasagot, Kuya Rex. Nakatitig lang ako sa kanya habang sinusubukang intindihin kung totoo ba ang nangyayari o bunga lamang iyon ng matagal naming pagkakalayo. Muli siyang lumapit pero bago tuluyang magdikit ang mga labi namin, huminto siya. Sabihin mo kung ayaw mo. Mahina niyang sabi. Dapat tumanggi ako. Dapat lumayo ako at ipaalala sa sarili kong hindi tama ang damdaming matagal ko nang itinatago. Pero sa halip, hinawakan ko ang kanyang braso at bahagyang umiling. Huwag kang tumigil. Bulong ko. Doon tuluyang nawala ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Muli niya akong hinalikan ng mas matagal kaysa kanina. Hindi ko na alam kung sino sa amin ang unang lumapit. Ang alam ko lang, sa bawat segundo ay mas lalo kong nakakalimutan ang mga dahilan kung bakit kailangan naming umiwas. Kinabukasan, pareho kaming kumilos na parang walang nangyari sa pagitan namin. Wala naman iyon kundi isang matinding halik at ilang pahapyaw na haplos sa katawan ng isa't isa. Ngunit sapat na iyon para hindi na kami makabalik sa dati. Habang kumakain kami ng almusal, abala sina Mama at Papa sa pakikipagkwentuhan kay Kuya Renz. Ako naman ay tahimik lang sa tabi niya. Pilit na iniiwasang maalala ang nangyari kagabi. Paminsan-minsan nagtatama ang mga mata namin. Kapag napapansin niyang nakatingin ako, bahagya siyang ngumingiti bago muling makisali sa usapan. Para bang mayroon kaming sariling lihim na hindi kayang makita ng mga taong kasama namin sa mesa. Bakit ang tahimik mo, Justin? Tanong ni Mama. Napatingin ako kay Mama. Inaantok lang po. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Bago pa ako makasagot, nagsalita si Kuya Renz. Baka naninibago lang na may katabi ulit sa kama. Biro niya. Muntik akong nabulunan sa iniinom kong kape. Natawa sina Mama at Papa. Pero ako ay hindi makatingin kay Kuya. Alam kong normal lang sa kanila ang sinabi niya. Pero sa paraan ng pagkakasambit niya, parang ipinapaalala niya sa akin ang nangyari. Sa ilalim ng mesa, nararamdaman kong bahagyang dumidikit ang tuhod niya sa akin. Mabilis akong lumayo. Ngunit ilang sandali lang ay muling sumayad iyon. Nang lingunin ko siya, kalmado lang siyang kumakain na parang wala siyang ginagawa. Doon ko napagtanto, Kuya Rex, na hindi matatapos sa isang halik ang lihim naming dalawa. Dahil kahit mali ang pagkakataon at kailangan naming mag-ingat, pareho na naming hinahanap ang susunod na sandaling maaari kaming mapag-isa. Naiisip mo na bang magtrabaho pagkatapos ng graduation mo? Tanong ni Kuya Renz nang minsang tumambay kami sa teresa ng bahay. Nasa loob sina Mama at Papa noon, kaya kaming dalawa lang ang magkatabi sa mahabang upuan. Hawak niya ang tasa ng kape habang ako naman ay nakatingin sa bakuran. Opo, Sagot ko. gusto ko sanang magtrabaho rito muna sa Kabanatuan. Ayoko pang lumayo kina Mama. Hindi mo ba gustong subukan sa Maynila? Napalingon ako sa kanya. Bakit po sa Maynila? Mas maraming oportunidad doon. Mas malaki rin ang sweldo. Pero wala naman akong kilala roon. Mayroon. Sino? Ako. Bahagya siyang ngumiti bago uminom ng kape. Hindi ko agad alam kung seryoso ba siya o nagbibiro lamang. Babalik po ba kayo sa Japan?
Tanong ko. Hindi ko alam. Sagot niya. Baka mag-stay muna ako rito. Baka humanap ako ng trabaho sa Maynila. Biglang gumaan ang pakiramdam ko sa narinig ko. Pero pilit kong hindi ipinahalata. Kung ganoon, baka pwede nga po akong sumunod kapag nakapagtapos na ako. Susunod ka sa akin? May kakaibang tono sa tanong niya. Kaya napayuko ako at nag-iwas ng tingin. Hindi naman po ganoon. Ibig kong sabihin, kung may trabaho roon. Alam ko, sabi niya. Pero nanatili ang ngiti sa labi niya. Gusto ko lang marinig na handa kang sumama sa akin. Napatingin ako sa loob ng bahay upang siguraduhing walang nakikinig sa amin. Kuya, baka may makarinig. Wala naman akong sinabing masama. Pero ibang dating kapag kayo ang nagsasabi. Doon siya natahimik. Inilapag niya ang tasa sa maliit na mesa at bahagyang lumapit sa akin. Justin, mahina niyang sabi, pinagsisisihan mo bang nangyari kagabi? Hindi ako agad sumagot. Pero nang makita ko siyang nakatingin sa akin at naghihintay ng sagot, hindi ko nagawang magsinungaling. Hindi po. Mahina kong pag-amin. Parang nabawasan ang bigat ng mukha niya. Ako rin. Sagot niya. Ilang segundo kaming nagkatitigan bago niya palihim na hinawakan ang kamay ko sa pagitan naming dalawa. Hindi ko iyon binawi. Sa halip, hinayaan kong magtagpo ang mga daliri namin habang patuloy kaming nakikinig sa kwentuhan ni na mama sa loob. Kapag nakapagtapos ka, bulong niya, sumama ka sa akin sa Maynila. Bakit? Dahil ayoko nang mawala ka ulit sa paningin ko. Doon na naman bumilis ang tibok ng dibdib ko, Kuya Rex. Hindi ko alam noon kung pangako ba iyon o simula ng mas malaking problemang haharapin namin. Ang alam ko lang, sa sandaling iyon, gusto kong maniwala na may lugar ako sa buhay niya. Sa mga sumunod na araw, lalo kaming naging padalos-dalos, Kuya Rex. Basta wala sina mama at papa, gumagawa kami ng paraan para mapag-isa. Hindi na namin nalintana kung nasaang bahagi kami ng bahay. Basta ligtas sa mata ng iba. Minsan sa banyo, minsan sa kusina, at kadalasan sa silid kung saan wala kaming kailangang ipaliwanag sa isa't isa. Sa bawat pagtatagpo namin, mas lalo kong nakakalimutan ang mga dahilan kung bakit dapat kaming tumigil. Gusto ko habang buhay na lang tayong ganito. Pulong ni Kuya habang mahigpit niya akong yakap. Napapikit ako at napahawak sa kanyang braso. Paano kung may makaalam? Tanong ko, walang makakaalam. Kung mag-iingat tayo. Pinanghahawakan ko ang mga salitang iyon, Kuya Rex. Sa bawat araw na lumilipas, naniwala akong kaya naming itago ang lahat. Pero habang tumatagal, mas lalo ring bumibigat ang konsensya ko. May mga bagay palang kahit anong pilit mong lunukin ay darating sa puntong hindi na kayang sikmurahin ng katawan mo. Lalabas at lalabas iyon sa bibig mo na parang asidong matagal nang kumakain sa loob mo. Nang makapagtapos ako, naunang umalis si Kuya Renz, papuntang Maynila. Doon niya ako hinintay dahil iyon ang napag-usapan namin. Gusto niyang sumunod ako para makapagsimula kami ng buhay na magkasama. Malayo sa mga taong nakakakilala sa amin. Pero hindi ako sumunod. Hindi ko kayang harapin ang buhay na puro pagtatago.
hindi ko rin kayang iwan sina mama at papa habang dala ang lihim na matagal naming itinago sa kanila. Ilang beses akong tinawagan ni Kuya Renz. Nung una, mahinahon pa niyang tinatanong kung kailan ako pupunta. Pero habang tumatagal, napalitan iyon ng pagkainis. Justin, ano ba talaga? Susunod ka ba o hindi? Tanong niya sa huling tawag namin. Hindi ako agad nakasagot. Pasensya ka na, kuya. Mahina kong sabi. Hindi ko kaya. Hindi mo kayang alin? Ang lumayo sa kanila? O ang piliin ako? Napapikit ako ng mariin. Pareho. Matagal siyang natahimik bago pinutol ang tawag. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman kong bumalik na siya sa Japan. At doon ko tuluyang pinutol ang ugnayan naming dalawa. Binago ko ang numero ko. Hindi ko na sinagot ang mga mensahe niya. At pinilit kong magpatuloy na parang walang nangyari. Hindi dahil nawala agad ang nararamdaman ko, kundi dahil alam kong kapag kinausap ko pa siya, baka bumigay na naman ako. Masakit iyon, Kuya Rex. Pero minsan ang paglayo lang ang natitirang paraan para wakasan ang relasyong alam mong wala nang magandang patutunguhan. Nagpatuloy ako sa buhay, Kuya Rex. Nang mabalitaan kong wala na siya sa Pilipinas, saka ako nagtungo sa Maynila para magtrabaho. Ngayon, manager na po ako sa isang pribadong kumpanya at unti-unti nang nakabubuo ng sariling buhay. Doon ko rin nakilala si Jacob, isang lalaking taga Cavite. Sa kanya ko natagpuan ang pag-ibig na matagal kong hinahanap. Tinanggap niya ako ng buo kahit ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng lihim at pagkakamaling matagal kong itinago. Hindi niya ako hinusgahan. Sa halip, tinulungan niya akong patawarin ang sarili ko at unawain na hindi ko kailangang manatiling nakakulong sa nakaraan. Ngayon, magkasama pa rin kami rito sa Pilipinas at plano naming magbakasyon sa Japan ngayong Disyembre. Hindi ko alam kung muling magtatagpo ang landas namin ni Kuya Renz. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Dahil alam kong ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang itago at hindi ka pipilitin mamili sa pagitan ng pagmamahal at kapayapaan. At para kay Kuya Renz, nais kitang batiin. Congratulations sa una mong anak kay Ate Sheila. Mabuti siyang tao at palagi pa rin niya akong kinukumusta kahit pareho tayong umiiwas sa isa't isa. Masaya ako para sa inyo. Wala na akong hinihiling kundi ang maging mabuti kang asawa at ama sa pamilya mo. Sana doon mo maibigay ang pagmamahal na minsan nating hinanap sa maling pagkakataon. Hindi ko na pinagsisisihan ang paglayo ko dahil iyon ang naging daan para pareho tayong makapagsimula ulit. Salamat sa mga alaala, Kuya Renz. Hindi ko ikakailang naging mahalagang bahagi ka ng buhay ko. At minsan ay naniwala akong kaya nating panindigan ang lahat. Pero habang tumatagal, naunawaan kong may mga damdaming kailangang bitawan para hindi na makasakit ng iba
at ng sarili natin. Masaya akong mayroon ka ng sariling pamilya. Sana mahalin mo ng buong buo si Ate Sheila at maging mabuting ama sa anak ninyo. Huwag mo nang balikan ang lihim na minsang nagpagulo sa atin. Mahal pa rin kita, Kuya Renz, pero hindi na tulad ng dati. Ngayon, kapatid na lamang ang turing ko sa iyo. Man ang paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali. Puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyo kahit pa matisod, mapagod at bumigay ang tuhod. Di ako hihinto, ikaw aking wakas. Mawala man ang anino ko, nandito ka o tanglaw ko. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauuhaw, naliligaw, naliligaw, humihiyaw, nalulunod sa kada talutod ng pagkatao mo. Nakakatulalang tula bawat bigkas ng labi mo. Nauuhaw, sumisigaw. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw.